Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang pangunahing tauhan, si Nandan Kumar, isang regular na manggagawa na kumakatawan sa karaniwang tao, na na-stuck sa pagitan ng kanyang limitadong paraan at sa kanyang walang limitasyong mga pangangailangan. Nahihirapan siyang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan sa pananalapi, at ang mga kahilingan ng kanyang anak ay walang katapusan, at ang kanyang asawa na si Lata ay kailangang harapin ang isang tahanan na laging nauubusan ng mga supply. Nag-aayos si Nandan ng mga makina sa isang printing press. Isang gabi, pauwi na siya mula sa trabaho nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan, kaya huminto siya sa isang urinal stand at umihi. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Natuklasan ni Nandan ang isang matingkad na pulang bag na umaapaw ng limpak-limpak na tig 2,000 rupi. Natigilan siya at nag-isip sandali bago nagpas siyang itago ang bag. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bag ay pag-aari ng isang manipulative politician minister na si Patel, at patungo ang bag na ito sa address ng isa pang tiwaling politiko. Balik tayo sa ilang araw ang nakalipas, si Jamil, isang lokal na gangster, ay binaril ng 2 hindi kilalang gangster. Si Jamil ay isa sa mga alapores ni Bala Rathor, na isang mafia don. Lumipat ang eksena kay Bala, na nanonood ng telebisyon sa kanyang villa. Nakahanap ng inspirasyon si Bala sa mundo ng mga hayop na labis niyang pinapanood sa Nat Geo. Habang pinapanood ang mga hayop sa TV, sinabi niya na ang Mumbai Underworld ay kahawig ng isang gubat. Narito ang lahat ng uri ng mga hayop na nakatago sa paligid ng lungsod. Upang mabuhay, dapat siyang matuto ng mga kasanayan sa kaligtasan mula sa mga ligaw na hayop. Ang kanyang 2 alapores, na sina Rajan at Graduate, na sumasamba sa kanya, ay lumapit sa kanya at sinusuportahan ang lahat ng kanyang sinasabi. Iginiit ni Bala na sila rin ay mag-subscribe sa channel at makisabay sa napakahalagang kaalaman na itinuturo ng wildlife. Gayunpaman, may ilang balita ang 2 alapores para sa kanilang amo. Ipinaalam nila kay Bala na si Jamil ay inatake ng mga tauhan ni Omar. Si Omar ay isa ring lokal na gon at mahigpit na kaaway ni Bala. Pinilit niya si Rajan na sundan si Omar, ngunit ibinunyag ni Bala na pinoprotektahan siya ng kilalang politiko na si Patel, kaya gusto niyang maghintay ng tamang pagkakataon para sugurin ang kanyang kalaban. Samantala, nalaman natin na hindi si Omar ang nagutos na patayin si Jamil, kundi ang kanyang bayaw, at si Abdul ay patuloy na gumagawa ng mga maling desisyon sa kanyang buhay. Nag-aalala siya ngayon dahil halos tiyak na hahabulin sila ni Bala. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang manipulative na politiko na si Patel na nagsasalita sa telepono kasama ang kanyang superior na si Tripathi. Hiniling ng huli na ilipat ni Patel ang 100 milyong rupees at isang file na naglalaman ng katibayan ng malawakang pagnanakaw sa isang partikular na lokasyon. Samantala, si Nandan ay binisita ng kanyang matagal ng kapitbahay na si Ramlal, na nagpaalam sa kanya na pupunta siya sa kanyang nayon sa loob ng ilang araw. Inabot ng matanda kay Nandan ang susi ng bahay at umalis. Kasunod, ipinatawag ni Patel si Omar at ang kanyang mga tauhan at binlackmail sila sa pagsasagawa ng ilegal na gawain ni Tripathi. Ang mga tauhan ni Omar ay nag-aatubili na sumang-ayon na ilagay ang pera sa isang pulang bag. Sa sumunod na eksena, bumalik si Nandan sa kanyang opisina gaya ng dati. Noong araw na iyon, ipinakita sa kanya ng kanyang amo ang sertipiko ng Employee of the Month. Pagkatapos ay itinalaga siya sa night shift para sa mga susunod na araw. Nalaman ni Bala ang tungkol sa lump sum money na ililipat ng kanyang kaaway. Gusto niyang ipadala ang kanyang mga alapores na sina Rajan at Graduate sa plano ni Patel at nakawin ang 100 milyon. Samantala, patuloy na nahihirapan si Nandan sa kanyang maliit na sahod. Nang dumating ang may-ari ng bahay upang kunin ang renta, sinabi niyang hindi siya makakabayad sa ngayon. Dahil dito, madalas siyang inaaway ng kanyang asawa na si Lata. Kalaunan ng gabing iyon, pumunta si Nandan para sa kanyang night shift duty, habang sina Rajan at Graduate ay sumusunod sa kotse ni Omar. Dumating ang mga goons sa warehouse ni Patel at kinuha ang pulang bag kasama ang isang parsela. Tinambangan ng mga goons ni Bala si Omar at ang kanyang mga tauhan habang dinadala nila ang pera. Bilang resulta, itinago ni Omar at ng gang ang bag sa panahon ng shootout, umaasa na makukuha ito sa ibang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga pulis at tumakas ang 2 magkatunggaling gang. Kasabay nito, bumalik si Nandan mula sa kanyang night shift. Nagkataon na nadatnan niya ang pulang bag at nang nakitang puno ito ng pera, nagpasya siyang iuwi ito. Ito ang pambungad na eksena ng pelikula. Sa kasalukuyan, hinihila ni Nandan ang bag pauwi. Dahil mahirap, sumakay siya sa isang sasakyan. Nagbigay ng mga kaina-hinalang tanong ang driver kay Nandan, ngunit iniwasan siya ng huli sa pamamagitan ng mga maling sagot.
Nag-aalala si Nandan sa kanyang pag-uwi at iniisip kung saan niya itatago ang bag ng ligtas. Hinarang siya ng kanyang asawa at tinanong kung bakit ang tagal niyang umuwi ng gabing iyon. Siya ay nasa mood para sa pagpapalagayang loob, ngunit si Nandan ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kamakailang kapalaran, kaya't iniwasan niya ito at nagkunwaring inaantok. Kinagabihan, naalala niya ang kanyang dating kapitbahay na iniwan ang susi ng kanyang bahay, kaya't nagpa siya si Nandan na itago ang pulang bag sa bahay ni Ramlal bago kumuha ng 2,000 rupees. Samantala, sinisigawan ni Patel ang kanyang mga tauhan dahil sa pagkawala ng bag. Hinala ni Omar na nasa likod nito ang karibal nilang si Bala at tinawagan siya. Itinanggi ng mafia dun ang akusasyon, ngunit narinig niya ang pag-aalala ni Patel tungkol sa parsela na naglalaman ng mahahalagang dokumento. Ngayon, ang parehong gang ay nagpadala ng kani-kanilang mga tauhan upang mahanap ang bag at ang file sa anumang paraan. Si Nandan ay hindi pa rin makapaniwala sa bahay tungkol sa kanyang kamakailang magandang kapalaran. Sinimulan pa niyang kausapin ang bag, itinuturing ito bilang isang bagong kaibigan. Umaasa siyang mula ngayon ay mapupuno na ng walang katapusang saya ang kanyang buhay. Balik tayo kay Patel. Palagi siyang pinagbabantaan ng kanyang superior na si Tripathi, kaya binlockmail niya ang isang pulis na nagngangalang Colt at inatasan siyang hanapin ang bag. Agad na sinimulan ni Colt at ng kanyang impormante ang pangangalap ng impormasyon tungkol sa shootout at nag-inspeksyon sa lugar. Kasabay nito, pauwi na si Nandan mula sa trabaho nang mapansin niyang iniinspeksyon ng pulis ang mga CCTV camera. Buti na lang at hindi operational ang mga camera kaya masaya siyang umuwi. Ang mga sumunod na eksena ay naglalarawan ng pagbabago sa buhay ni Nandan. Sa huli ay nasanay na siya sa pera at ginagastos pa ito. Inispoil ni Nandan ang kanyang anak ng maraming regalo at dinala ang pamilya sa isang mall para sa masasarap na Chinese food. Habang nanonood ng sine sa sinehan, sinabi ni Lata sa kanyang asawa na inutusan niya ang isang tagapaglinis na linisin ang bahay ng dati nilang kapitbahay. Si Nandan, na nag-aalala, ay gumawa ng dahilan at sumugod sa bahay ni Ramlal kung saan nakalagay ang bag. Samantala, patuloy na hinahanap ng mga goons na sina Patel at Bala ang bag. Habang sila ay nasa trabaho, natuklasan nila na si Officer Colt ay nasangkot din sa investigasyon. Bilang resulta, si Rajan ay itinalaga sa pagsubaybay sa kanya. Samantala, napagtanto ni Nandan na hindi niya dapat itago ng buo ang pera, kaya humanap siya ng ilang paglalagyan ng pera, hinati ito sa mga package, at itinago ang mga ito sa iba't ibang lokasyon. Nag-imbak siya ng isang pakete sa drawer ng kanyang opisina, isa pa sa kanyang water tank, at iba pa. Pagkatapos ay bumili siya ng oven para sa kanyang asawa at isang bagong bag para sa kanyang anak. Nang tanungin ni Lata kung saan niya nakuha ang lahat ng pera, sinabi ni Nandan na nakuha niya ito sa isang bagong kaibigan. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ang lahat ng mga item na ito sa isang promo sale. Kinabukasan, may award ceremony si Nandan sa kanyang opisina, ngunit huli na siya dahil hindi gumagana ang gripo ng tubig sa kanyang banyo. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas upang suriin ang tangke, para lamang matuklasan na nagbera ang daanan ng tubig dahil sa pera. Mabilis na inalis ni Nandan ang mga pera at hinayaan itong matuyo sa bubong. Bago siya umalis para magtrabaho, dumating ang kanyang kapitbahay na si Ramlal mula sa kanyang nayon at hiningi ang kanyang susi ng bahay pabalik. Si Nandan, na napagtanto na ang bag ay nasa bahay pa rin ni Ramlal, ay nagsinungaling tungkol sa pagkawala ng susi at inilihis ang kanyang kapitbahay upang gumawa ng bagong susi. Si Nandan ay pumasok sa bahay ni Ramlal at kinuha ang bag habang si Ramlal ay pumunta sa pagawaan ng susi. Kalaunan ay dumating si Nandan sa kanyang pinagtatrabahuan at natuklasan na natapos na ang seremonya ng parangal at hindi siya naka-attend. Umuwi siyang may kalungkutan at natuklasan niya na ang mga kapitbahay ay nagdiriwang ng kaarawan ng may-ari ng bahay. Habang sumasayaw sila sa kanilang mga puso, nakita natin na ang mga nakatagong pera na pinatuyo ni Nandan sa bubong ay lumilipad sa paligid. Samantala, isang CCTV camera ang natuklasang gumagana na nagpahintulot kay Colt na makita si Nandan na umalis sa eksena sakay ng isang auto-rickshaw. Hinarap ng pulis ang driver ng rickshaw at natuklasan kung saan niya ibinaba si Nandan noong gabing iyon. Sa sumunod na eksena, nagpupumilit ang ating maswerteng bida na itago ang kanyang pera sa kanyang mga kapitbahay at kay Lata. Sa pagsisikap na gastusin ang kanyang pera, sinubukan niyang bumili ng marangyang apartment para lamang matuklasan na hindi sila tumatanggap ng cash. Kasabay nito, dumating si Colt at ang kanyang mga tauhan sa lugar kung saan ibinaba ng driver ng sasakyan si Nandan. Sinimulan ng pulisya ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga kalapit na bangko kung may dumating na kahina-hinalang lalaki para magdeposito ng malaking halaga. Balik tayo sa ating bida,
pumunta si Nanden sa bangko para kunin ang kanyang Employee of the Month check. Nagtanong siya tungkol sa isang cash counting machine, ngunit tinawanan siya ng cashier. Idinagdag ni Nanden na may hawak siyang 2 sako na puno ng pera sa bahay. Naghinala ang cashier at sinumbong ito sa kanyang amo. Si Nanden, na paranoid, ay gumawa ng eksena at umalis. Nang mag-imbestiga si Colt sa parehong bangko, ipinaalam sa kanya ng cashier ang kahina-hinalang pag-uugali ni Nanden at ibinigay sa kanya ang kanyang address. Agad na dumating si Colt sa bahay ni Nanden at natuklasan ni Lata ang nakatagong bag sa kusina. Sinubukan ni Nanden na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang asawa, ngunit pumasok ang pulis at humarang sa kanila. Tinutukan ng baril ni Colt ang pamilya at kinuha ang pera nang hindi ipinapaliwanag kung bakit. Nag-aatubili na sumunod si Nanden. Pagkatapos ay nalaman ng pulis ang tungkol sa package sa opisina at dinala si Nanden upang kunin ito. Dumating sina Rajan at Graduate sa pinangyarihan at kinuna ng larawan si Colt habang naglalakad siya dala ang pulang bag patungo sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinadala nila ang larawan sa kanilang amo at nakipagtulungan sina Bala at Pottle upang patayin si Colt at mabawi ang pera. Dumating sina Colt sa opisina ni Nanden at naghintay sa labas kasama ang pulang bag, walang kamalay-malay na nasa likod lang niya ang mga guns ni Bala. Pumasok si Nanden sa loob para lang makita ang kanyang lasing na amo, na patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang personal na buhay, hinahadlangan ang kakayahan ni Nanden na kunin ang natitirang pondo sa kanyang opisina. Samantala, si Colt ay tinambangan ng puwersa ni Bala. Sa kanilang laban, gayunpaman, namatay si Graduate habang si Colt ay nakatakas. Nahawakan niya ang file ni Pottle sa kanyang mga kamay at napagtanto ang kahalagahan nito, kaya't nagpasya siya na i-blackmail siya. Sa kanyang opisina, si Nanden ay hawak pa rin ng kanyang lasing na amo habang sinusubukang kunin ang pakete. Si Colt, na pagod na, ay nagutos sa kanya na pumunta sa isang lihim na bodega. Nakarating doon si Nanden, ngunit naipit siya sa pagitan ng 2 gang ng tambangan ni Bala at Omar ang bodega kasama ang kanika nilang mga tauhan. Sa sumunod na laban, hinimok sila ni Colt na magkasundo para makapagpahinga sila sandali. Gayunpaman, ang tiwaling opisyal ay may backup plan pala kung saan ang kanyang impormante ay dumating ng hindi inaasahan at nagsimulang barilin ang lahat. Si Nanden ang tanging nakaligtas sa kanilang shootout. Si Nanden, na hindi natutunan ang kanyang aralin tungkol sa kasakiman, ay nagpasya na dalhin ang pera sa bodega habang iniwan ang file. Mula doon, nagsimulang bumuti ang kanyang mga problema sa pananalapi na nagpabago ng buhay ng kanyang pamilya para sa mas mahusay. Gayunpaman, hindi nalaman ni Nanden kung sino ang tunay na may-ari ng bag. Sa huling eksena ng pelikula, nalaman natin na ang mga nilalaman ng mahiwagang file ay nag-leak na nagdulot ng panganib sa pampulitikang karera ni Pottle. Pagkatapos ay nagretiro siya at pumunta sa kanyang nayon at nagsimulang magsaka, ngunit mabilis siyang nahuli at pinatay ng mga tauhan ni Omar. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.